Sa pangatlo nating topic, mga bossing Chief Amo, sir, dakuin natin ang Vice President. Nako po, mukhang magagaya to kay Dado. Ano? Si Dado nasa na? Sandali titignan ko kung si Dado baka bumalik na eh. Ayoko naman nung magsalita dito na wala na si Dado hanggang ngayon hindi pa din nakakapag ano. Tapos yung pala nakapag-vlog na kanina. Oh. Ayun, nakapag-vlog na si Dado. Eto ho, mga kababayan. Nakapag-vlog na si Dado 6 days ago bago masampahan ng kaso. Bago sampahan ng kaso. Ay nako, baka etong dating Pangulong Duterte, mga bossing, magaya to kay Dado. Bakit to? Oh, si Dado ngayon, hanggang ngayon hindi pa din lumilitaw. May 6 na araw na. Hanggang ngayon wala pa din. No? Tapang noon, tago later. Bakit to? Ito, uudyo ka na daw. Yung mga kapwa natin Pilipino, no? Na wag magbayad ng buwis. Ay, Diyos ko, Lord. Okay, ito, ano po sabi? Abante, ayan galing sa Abante News. Sabi dito sa Abante News, digong sa publiko, wag nang magbayad ng buwis. Pagpapabagsak talaga sa gobyerno ang pakayata nilong sila dating Pangulong Duterte, no? Wag nang magbayad ng buwis, pinagsasayang lang ng mga kumag. Oh, siguro kumag yan, nadagdagan lang ng N. Puro tseke na blanco. Biruin mo, udyukan mo yung mamamayan na wag magbayad ng buwis. Baka naman magaya yan doon sa mga kapulisan na nasira ang buhay. Naalala nyo ho? Sagot ko kayo. Beng-bengin nyo ng beng-bengin yung mga yan. Nakita mo? Bumabatak? Beng-bengin mo. Sagot ko kayo. Ngayon ho, mga kababayan, ano sinasabi niya patungkol doon sa mga kapulisan na yon? Madam, ang pagtegi, o sinasabi niya kay Risa Ontiveros, Madam, ang pagtegi, kumbaga, mag-isa lang yan. No? Personal yan. Nawala na yun. Sagot ko kayo, ako ang backup ninyo. Baka mamaya, yung panawagan ng dating Pangulong Duterte na huwag magbayad ng buwis. Tayo po ang makasuhan. Tax evasion, etc. At kung ano-ano pa. Di ba? Oh. Sabi ni Marlon Lamsen, dapat sinabi ni Digong, yan nung panahon niya para walang 51 billion confidential si Pulong at walang formally anomaly. Oh. Di ba mga bossing? Ay, nako po. Sabi, 15 million INC members in the Philippines. Nung mga eleksyon, parang ang kalat na kalat, 8 million yung miyembro. Anyway, 15 million is just 10%, no, ng populasyon ng Pilipinas. At 10% ba? Kasi 15, no? Nasa ganun lang yan. Di ba? At yung 15 million na yan, kasama bata. O, pagpalagay na natin 15 million nga. Kasama mga bata, kasama yung hindi mga botante. Di ba? Para maging patas naman tayo sa kanila, yung 120 million na populasyon ng Pilipinas, mga bossing, hindi naman din lahat yun botante. O, di ba? Pero sabihin na natin, kalahatiin na natin, no? Yung 15 million. Kalahati ng 15 million. Ayan pinatulan ko na yung 15 million. Yung kalahati ng 15 million, botante, 7.5. Yung kalahati ng 120 million, botante, 60 million. Ilang porsyento yon? Diba? Hindi mo pa din masasabi na majority. Di ba, mga bossing? Anyway, dakuin natin. Ito, balikan natin si dating Pangulong Duterte. No? Pagbagsak ng gobyerno, kapag yung mga mamamayang Pilipino hindi nagbayad ng buwis, ano po mangyayari? Lalo pong babagsak ang gobyerno ng Pilipinas. No? Imbis na sana makakatulong sila para sa pag-ahon ng Pilipinas, hindi, ito pa. Sedition pa yata ang kakaharapin itong mama na ito. Kung sino man ang niyan,
They have to give us the explanation. Otherwise, sabihin ko sa mga Pilipino, wag na kayong magbayad ng buwis ninyo. Kung ano man po yung hinihinging explanasyon ng dating Pangulong Duterte, di ba ho, yung kanyang anak, miski si Pulong ang dapat magbigay ng explanasyon patungkol ho, mga bossing, saan? Doon sa mga hinahanap na mga pondo? Doon sa hinahanap na mga confidential funds? Di ba ho, sa kanila may mga katanungan na ang ginagawa ho nila at nagiging solusyon nila, pag-iwas na sagutin yung katanungan na yun. Di ba? Sabi ni Teddy, nagpapabayad lang ang INC kaya sila nag-show of force, pataasan ng bayad para sa endorsement. Sabi ni Kuya DDA, saan mo nakuha ang census na 15 million? Di ba, nung panahon ng election ang pinagbabasehan 8 milyon, nasa ganon, di ba? Yung iba nga sinasabi 6, 8, yan. So nung panahon ng election, sige, sabi ko, yung pinakamataas ang kuhanin natin, 8 milyon. Ngayon na dahil nga gusto nilang sindakin, no? Yung mga nandoon sa kongreso, yung mga congressman na ganito kami kadami. Kaya yung pinupush ninyo na impeachment, kabahan kayo. Di ba? Lahat ho ng diskarte kasi gagawin niya mga yan Lahat ho ng diskarte gagawin niya mga yan para lang mapangalagaan yung poder. Isa lang po ang solusyon para mapangalagaan nyo at para hindi ma-impeach ang vice-presidente. Isa lang po, sagutin nyo kung ano yung talagang alam ninyo at alam kung ano talaga yung katotohanan. Pag nasagot nyo yan at naipagtanggol ninyo ang inyong sarili, baka pati ho yung Mark Ramos sabi, iboto natin ulit to sa susunod na eleksyon. Kasi ayan, na-justify naman nila, naipaliwanag naman nila yung kanilang side patungkol do sa confidential funds. Pero kung paulit-ulit mga kababayan, naiiwasan, hindi sasagutin, pagtataguan, lalo lang yan, nadadaos-dos. No? Dito naman, sa sinisigaw ni dating Pangulong Duterte, na, wag nang magbayad ng buwis ang mamamayang Pilipino. Sir, alam ko, lawyer kayo, no? At kung titignan mo yung mga anggulo na yan, paghimok sa mamamayang Pilipino na gumawa ng illegal. Ang tanong, sasagutin niyo po ba, sir, kapag kayong mga nakasuhan? Pagka na-tax evade yung ating mga kababayan. Paano pag naniwala na lang ng gano'n-gano'n? Tapos hindi naman baback upan ng dating Pangulong Duterte. Yari na. Kagaya ng mga pulis na lumakas yung loob nung panahon ng laban kontra droga. Di ba? Sige, patayin nyo yung mga yan. Ganito, ganyan. Ako ang may sagot sa inyo. Pero yung eto na, wala na. Di ba? Ang daming mga kapulisan na ipinapatawag na hindi narinig yung kanilang boses. Ngayon, eto na. Binibigyan, no? Binibigyan ng tsansa, binibigyan ng panahon, binibigyan ng patas na pagdinig yung mga kapulisan na dati ni Digong na marinig yung kanilang side. Na may mga kaso ngayon na ang pakiramdam ho nila at sa nakikita natin, ayun. Naiwan sa ere, mga bossing. No? Naiwan sa ere. Okay, sige na. Arnold Concepcion, ministro ng Iglesia ni Cristo. 15 million na kayo. Okay, fine. Hatiin natin. Hindi naman lahat dyan botante sa 15 million. Kalahati, botante. 7.5 million. Ilan ang populasyon ng Pilipinas? 120 million. Hatiin din natin. Kalahati lang ang botante. 60 million. Wala din. No? Ito, malinaw na bilang. Mas madali dyan. Ilan ang boto ni PBBM? 31 million. No? Ito rektahan. Walang pandaraya ng kwentahan to.
31 million ang botante ni BBM. Sabihin na natin, sa pinakamalaking bumaklas ng suporta, exage ko na, 10 million ang bumaklas ng suporta, 21 million. Ano ho? 21 million, mga kababayan. Ngayon, nakikita nyo naman po yung pakikiisa at pagsuporta ng mga kakamping. Yun, naglalaro sa 15 million, 16 million, no? Nandoon yun. Pagsamahin mo na lang yun. O, wag na lahat, wag na buong kakamping kasi meron iba mga matitira. Kung sakali na ang choice nila PBBM o versus mga Duterte na kandidato. Wala pa din no, lalakpas at lalakpas lalo ng 35 million ang magiging boto, mga kababayan. Na kung sino man ang itaas, no? Kung sino man ang itaas na kamay ni PBBM at susuportahan ni PBBM, 35 million pa din po, mga bossing. At ilan ho doon sa matitira, undecided pa, at ilan doon, yun, yung mga DDS na. Wala pa din. No, ayan pinagbigyan ko yung 15 million. Wala pa din ho, mga bossing. Di ba? Anyway, ang dating Pangulong Duterte, sir, sana naintindihan nyo, no? Kung i-analisa mo yung sinasabi nyo, ano tawag dito? Baka magaya po kayo kay Dado. Baka sa mga ilang araw ninyo, hindi na din po kayo lumalabas dyan. Tapos, pa-voice record na lang kayo kagaya nung kay Kibuloy. Di ba? Mga bossing? Siguro, kaya ayaw nung iba, no? Pati yung mga subscriber natin. Sabi nila, mas masarap doon sa Mark Ramos uncensored. O yan. Hanapin nyo lang po yun, mga bossing. Dyan ni Jordan G. Ilalagay ni Jordan G yung link ng Mark Ramos uncensored. Kasi dito sa Mark Ramos na main channel, ayan, kagaya ho niyan. Dating Pangulong Duterte, Sir, yan yung mga tawag natin sa kanila. Doon sa Mark Ramos uncensored, ay mga putang ina. Ang tawag natin sa kanila doon, digong nyo, tambalustay. Ganun ho ka-hard doon. Kaya kung kayo nagbabalak na sumilip doon sa Mark Ramos uncensored at tignan at gusto nyong mapabilang o mag-subscribe kayo, kung hindi ho kayo sanay doon sa mga ganong lengguwahe, dito na lang po kayo magstay. Huwag nyo na pong silipin yung channel na yon. Ako, maaanghang po doon. Ano?